2, 5, 8, 11, 14, and 17. Hello. Ang course mo ba? Nalagay yung pattern natin, no? Kung ang tanong natin is, if a sub n is equals to 2, what is a sub n minus 1? Kunyari ganito yung tanong. Pang malakasan pala to. Si A pala. So, ano yung magiging a sub n minus 1 natin? Kung ang a sub n natin is 2. 7 years akong walang boyfriend. Sabi niya, marunong na daw kayo sa ganito eh. Di ba? Ang sagot natin? Kasi ito, dapat nasa 2019. Sagot, okay lang magkamali. Basta matututunan natin yung concept. So, nag-decide ako na sagutin ko na siya. He's a nurse at mas bata siya sa akin. He's 32 years old. What is a n sub negative 2? Hindi. So, another sagot. Meron tayong pattern na. Ito yung pattern natin. So, ano yung magiging n minus 1 natin? Negative 1, negative 2, negative 1. So, syempre, negative 1. Bakit? Kasi nga, yung a sub n natin is 2. So, dahil nag-minus 1 tayo, babalik tayo dito. Kaya magiging negative 1 siya. So, kunyari, ang tanong, what is a sub n minus 4? Plus 3. For example, a plus 3 naman. Ganun pa rin yung a sub n natin, na 2 pa rin. So, kung a sub n natin is 2, ano yung magiging n plus 3 natin? So, diba? Basic na lang. 11 talaga siya. Bakit? O kasi nga ito yung magiging ano mo, ito yung magiging guide mo. Kasi dito ka mag-start ng n. So mag-add ka ng 3. 1, 2, 3. Ibig sabihin 11 yun. Gets nyo? Gets? Chicken. Gets yun? J, basic na. So let's say 8 a sub n minus 3 is equals to 5. What is a sub n? So, ano yung a sub n natin? Salamat, Nelson. At yan po. Ito po. Kung meron tayong given na a sub n minus 3 equals to 5, what is a sub n? Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. May 13 ba? 14. Bakit 14? Di ba nag-minus tayo kasi tatlo? Kung natin magiging a sub n natin, so kung magkakaroon tayo ng n minus 3, n minus 1, n minus 2, n minus 3. So si a sub n minus 3 natin is 5. Therefore, yung a sub n natin is 14. Yun, nagigets? Da! Gets niya? Ibig sabihin, kung saan ka mag-is, yun yung magiging guide mo na n. Kunyari, ang given is, ang given, if a sub n is equals to 17, what is a sub n minus 5? Oh, ito madali na lang din. Ito maging sagot natin. 2, ano pa? Ulit later. 5. So a minus n minus 5 tayo. Ibig sabihin yung magiging guide natin yung a sub, yung 17 natin. So ibig sabihin dito tayo mag-i-start. Dahil minus yan, magba-backwards ka counting, no?
So, 1, 2, 3, 4, 5. So, therefore, yung sagot natin is 2. So, ganun lang siya. Hindi. Madali lang yan kung may kung may calculator. Ang problema, wala akong calculator. Nasira yung calculator ko eh. Hindi nag-open. Anyways, number 2 tayo. Let's say we have 9, minus 7, negative 8, negative 25. So, ano yung common difference? Ano yung common difference? Loot, dali. Para marami tayong matapik. 16, 3, 2. Nagka-countdown na kayo. 3, 2. Wala tayong common difference dyan. Para tinanong ko kung anong common difference. Wala. Tingnan mo. Di ba a sub 2 minus a sub 1 para makuha yung common difference? So, kung meron tayong a sub which is negative 7 minus 9, magkakaroon ka ng negative 16, di ba? So, try natin i-check sa a sub 3 minus a sub 2. So, yung a sub 3 natin is negative 8 minus negative 7. So, eto, ang sagot natin dito. Negative 8 minus negative 7. Negative 1. So, dahil magkaiba sila, wala tayong, ito ay not linear. Kaya, wala tayong common difference. Di ba ganun paggawa natin? So, ito madali lang. So, let's say meron tayong 5, 12, 19. Anong common difference? Ito madali lang kahit nakapikit. No? Meron yan kasi 12 minus 5 is 7. 19 minus 12 is also 7. So therefore meron tayong common difference which is 7. Di ba basic lang? So number 4, let's say meron tayong 30, 27, and 24. Anong common difference natin dito? May nagkakamali pa. Mali pa. Hindi siya 3 ha, negative 3 po. Kasi 27 minus 30. Diba? 27 minus 30 is negative 3. So, hindi siya positive 3 ha. Dapat marunong tayo mag-integers, no? So, number 5. Let's say we have negative 9x. Tapos, naging negative 19x. Tapos, naging negative 29x. So, ano yung common difference natin? Negative 10 ba? Negative 10x may variable na tayo eh. Uy. Ano nangyayari sa atin? Bakit negative 10x? Diba pag polynomials, yung ina-add natin, subtract, kinakopy natin yung variable. Pwede natin i-combine kapag same yung variable tsaka exponent. Tapos ikakopy na lang natin yung variable. I-add or subtract na lang natin yung numbers or yung coefficient nila. Diba? Another, kung nalito. Negative integers. 30b, 34b, tapos 38b. Ito madali lang din. So, anong common difference natin? Nung grade yan, may Brian. So, 4b na yun, no?
Alay, magkamali pa. Kasama yung variables lagi. Hindi siya negative. Uy! 34 minus 30. Pag ganito yung pag-subtract natin, no? Pag ganyan. 34 minus 30. Pag ganito yung pag-subtract natin, no? Pag ganyan. So, 34 minus 30 is 4, diba? Tapos, try mo rin dito, minus. Friends and family ko watching right now. Okay. Thank you so much sa support. Pag ganyan ang pag-minus. Madlang Kapuso, syempre sa Sparkle. Okay na tayo doon, no? O, try naman natin gamit yung general formula. So, given general formula, let's say number 1 is a sub n is equals to n squared minus 1. Find the first Ayun po. So yeah, that's very 5 terms. So, ano yung 5 terms natin? Pero syempre, it's a big event. So pinaghahandaan na po namin yan ngayon. So, ano yung first term natin? Time, see you there po. I know, next week yata. Dali. In 2 weeks, may guest co-host po kayong kailangan, diba? O, isa-isa lang. A sub 1 is what? What is our first term? Maraming salamat sa pagbisita dito sa Showtime. Kaya naman madali mo once again. Palakpakan naman natin. Ito ba? Showtime, baby. Ito yung given natin, ito yung formula natin. So, n squared minus 1. So, para makuha mo yung first term, palitan mo si n ng 1. Kasi first term yun. Which means, yung magiging first term natin is what? Mali yung 1. Mali. First term muna. Oh. Diba, papalitan natin yung n ng 1. So, 1 squared is what? Diba 1? Minus 1 is 0. Diba? So, gawin na naman natin sa 2. So, 2 squared is 4. Minus 1 is 3. So, yun yung second term natin. So, magkakaroon tayo, tama si Joshi. Which is, magkakaroon tayo ng 0, 3, 8. Sunod is 8. Then, 15. Nagets nyo? Kasi given yung general formula nyo. Ibig sabihin, kapag given yung general formula nyo, makaka-generate kayo ng pattern or ng sequence. So, ang next natin is 5 squared. 24 na to. So, number 2 natin. Hindi naintindihan. Let's say we have a sub n. Tapos negative n plus 4. So, what is the first 5 terms ulit? What is our first 5 terms? Given the general formula, which is a sub n is equals to negative n plus 4. Nandito na po tayo sa palengke ngayon para maghanap ng mga bumibili po ng prutas. I'm so excited po Li. hanapin yung mga deserve na natin today. Let's go! Ano pinibili ninyo ang phone? Sino kasama mo ngayon? Ako lang. 3, 2, Dahil dyan, meron kang 3 muna, diba? Kasi 1, negative 1 plus 4 is 3. Negative 2 plus 4 is 2. Negative 3 plus 4 is 1. Negative 4 plus 4 is 0. Negative 5 plus 4 is negative 1. So, that marunong kayo ng integers sa... Kasi, pag hindi kayo marunong, yari. Ba't kayo naka-grade 10, tapos di kayo marunong mag-integers? Hindi pwede yun. So, a sub n is equals to 9n minus 8. So, same process. What is the first 5 terms? Kukunan po sa pagtinder. Ano pong ibebenta ninyo? Hindi po yung mga... Given the general formula 9n minus 8, what is the first 5 terms? What is bar? What are? Kasi madami, di ba R? Okay na yun. Di man tayo English major. Uy, super big. So, 1, 10, 19, 28, 37. Ano ba?
So, merong sagot 9 daw. 1, negative 7, negative 15. Try natin, ah. So, if n is 1, 9 times 1 is 9, minus 8 is 1. So, yung first term natin is 1. So, if n is 2, 9 times 2 is 18, minus 8 is 10. If n is 3, 9 times 3 is 27. 27 minus 8 is ilan? 19. Then, if n is 4, 9 times 4 is 36. 36 minus 8 is ilan? 36 minus 20. Yun. Yan. Kapain ko na lang yung sinabi ni ano. 28. 28 ba? Ayun. Basic lang nga. Pero sa mga hindi marunong, mahirapan sila pag ganito. Kaya dapat lahat marunong. So, 45 minus 8 is 37. So, ganun na. Harap pa ba? Ito, try natin. If a sub n is equals to negative 13 n plus 2n, what is the first 5 terms? So, basic lang to, sabi ni ano. Sino bang sabi nan? Hello, Paji Bar. Sabi ni Joshi. Huwag ka nga muna sumagot kasi marunong ka na eh. Hello, Dre. So, ano yung magiging sagot natin? May sagot na ba? Negative 11, negative 9, negative 7, negative 5, negative 3. So, what is our first term? So, substitute lang ah. So, negative 13. So, ito magiging 2 times 1 is magiging 2. 2 minus 13 is negative 11. So, negative 11 to. So, 2 times 2 is 4. Minus 13 is negative 9. Kapag 3 naman, magiging 6 minus 13 is negative. Lan? Negative 7, di ba? Uy, times 3 na. 2 times 3. Di ba 6? 6 minus 13. Di ba negative 7? O, akala ko madali lang, Josh. Ikaw ah. Ikaw ah. Loka mo ako eh. So, 2 times 4 is 8 minus 13 is negative 5. Pero madali lang naman talaga to. Tapos magkakaroon tayo ng negative 3. Di ba? Pag given yung general formula, makaka-generate tayo ng sequence. Punta tayo sa find the general formula naman gamit yung sequence. Tapos hanapin natin yung dapat hanapin. Perfect kang. Galing naman yan. So, find sige nga, kung perfect ka sa ganito, find the general formula naman. Ibig sabihin, given yung sequence, wait lang, wait lang, Denise, na try, tapusin lang natin to. So, given naman yung sequence, like 2, 5, 8, 11. So, hanapin natin yung general formula, hahanapin din natin yung a sub 10, hahanapin din natin yung a sub 50, hahanapin din natin yung a sub 100. Oh. Dali. Anong kailangan para makuha yung formula? 2n ba yung formula natin? Hindi. Kung 2n siya, oh. 3n plus. Paano nyo nakuha? Paano mo nasabi? Char. So, di ba sabi ko nga last time sa mga live, kapag kukunin mo yung general formula ng arithmetic, you just need the a sub 1 and the common difference, wherein our a sub 1 here is 2 and our common difference is what? Common difference is 3, no? So with this,
pwede na natin makuha yung general formula. So, proceed tayo sa general formula ng arithmetic, which is a sub n is equals to a sub 1 plus n minus 1 times d na, or yung common difference. Then, plug lang natin sa a sub 1, which is 2. Yung n minus 1, just copy it. Then, substitute the value of d, which is 3. Then, distribute natin yung 3 sa loob ng n minus 1. Magkakaroon tayo ng 2 plus 3n minus 3. Wherein, our formula will be 3n minus 1. So, this will be our formula. So, to check, try to plug a sub 1, n into n. If n is 1, 3 times 1 is 3, minus 1 is 2, which is tama siya dito. If n is 2, 3 times 2 is 6, minus 1 is 5, ang second term natin. If n is 3, 9 minus 1 is 8, so yun na yun. So with this, we can now get the a sub 10. So what is our a sub 10? So just substitute the value of n by 10. Therefore, our a sub 10 will be, hirap na, 29. So mentally kaya na yun. How about a sub 50? If we have a sub 50, just substitute the value of n by 50, then we'll be having 149. Then a sub 100 will be 3 times 100 minus 1, which is equals to 299. So that's how you do that, no? If you want to find the general formula of the sequence, just need the a sub 1 and the common difference. Gets na yun. Ito pa. O, last. Para geometric na tayo. Number 2 natin, we have 0, 4, 8, 12, and 16. So, same process. Find the general formula, the a sub 10, a sub 50, tsaka a sub 100. So, kaya na ba? Kaya na ba yarn? O, tanggal na natin to kasi kode ko na yun sa taas eh. Tanggalin na natin yan. Magmimin pa ba tayo? Mag-arithmetic min pa ba? O, may sagot na si Marvin. O, ang sagot nyo? G. Dre, sagot natin Dre. Wala. Kodi ko na yung sa taas eh. Tanggalin na natin yan. Magmimin pa ba tayo? Mag-arithmetic min pa ba? Oh, may sagot na si Marvin. Oh, ang sagot nyo? G. Dre, sagot natin Dre. Wala. Percentage daw. Dali lang yun. May spam. Marirestrict tayo niyan. Dali lang yun, diba? Gawa ka lang ng ano. Paano mahirap yun? Meron nata ako dyan video. Meron ba? Wala yata. Try mo hanapin, baka meron. Swipe ka muna sa right. Tapos hanapin mo doon sa mga clips. Parang meron ako nun. Wala. Wala akong kodigo. Bawal na kodigo. So, anong kailangan natin para makuha yung general formula? Diba sabi ko nga, a sub 1 lang. Tapos, yung common difference. So, yung a sub 1 natin is 0. Then, yung common difference natin is 4. Diba? So, proceed ka na sa general formula ng arithmetic. Times d. Okay? Then, a sub 1 natin is 0. Copy lang natin yung n minus 1. Tapos, yung d natin is 4. Then, distribute lang natin tong 4 sa loob ng parenthesis. Magkakaroon tayo ng 4n minus 4. So, ito na magiging general formula ng sequence natin. In this case, pag chinek natin yan,
Diba? If n is 1, 4 times 1 is 4, minus 4 is 0. If n is 2, 4 times 2 is 8, minus 4. Below said is 4. If n is 3, 4 times 3 is 12, minus 4 is 8. If n is 4, 16 minus 4 is 12, etc. na. Then we are going to find the a sub 10. So what is our a sub 10? Ay, wala na. Hindi na sa bond paper. So magkakaroon tayo ng 36. A sub 50 will be. So pwede ka naman gumamit ng ano. Ito mismo siya. I-substitute mo yung A sub 1, yung N, tsaka D. Mapares mo lang makukuha yan. Pero mas madali siya kapag kinuha mo yung general pattern, di ba? Ang sequence or yung general formula. Ay parehas pala, 50 pala to. So magkakaroon tayo ng 200 minus 4 is 196. Then yung A sub 100 natin will be 396. So that's how you do that, no? Ayun. Basic na lang. Sabi mo, Joshi, basic lang. So, gawa ka generate ka pattern, Kati. Si Kati ba yan? Kati, generate ka ng pattern natin like this, oh. Tapos hanapin natin yung general formula niya. You can use negative din. Wala na akong given eh. Okay, ang bibigyan ay namimili sa talipapa. Dali na. Namimili sa talipapa at sino pupunta Argos? Sino napili mo? Total you want some, di ba? Sino kaya You want more. sa talipapa? Si Ate MC! Namimili sa talipapa. Ayan, abangan niyo po si MC mamaya Madlang People maging Wala. sinulaan. Wala ba? Ay mabiyayaan Hey. sa Kung use negative numbers, ha? Meron pa nga tayong sum, eh. Sige, wait natin. Find ang dami naman yan, Jay. Calculator mo na lang. Number 2. Sabay number 2 natin. Ito. Napakadami naman ang term mo. Calculator mo na lang. Pero kaya naman yun, eh. Kasi 4 times ano yun? 4 times, ilan yan? 1 to 1 million term. 1 million ba yan? Ay, 100,000. So, magkakaroon ka ng 400,000 minus 4. So, magkakaroon ka ng 399,996. Diba? Diba dapat 9 yung 10? Ha? Diba dapat? Saan yun? Ano daw? I can comprehend. Apo, said. So, meron tayong 1 half. Meron tayong 1, 3 halves, and 2. Then 5 halves. So, we are going to find what? General formula, di ba? Just what I have said, di ba? Kailangan lang natin ng a sub 1, then yung common difference to get the general formula ng sequence natin. So our first term will be a sub 2, 1 half, and our common difference is what? 1 minus 1 half is 1 half then. Gets yun? Gets yun? Yung common difference. Sinubtract lang natin si 1, or 0.5 is also 1 half. Then proceed tayo sa matrix sequence na general formula. N minus 1 times D. Okay? Then plug lang natin si a sub 1 which is 1 half plus yung n natin minus 1, just copy. Then copy natin yung d natin which is 1 half. Then after that, distribute muna natin tong 1 half sa loob. Magkakaroon tayo ng 1 half minus 1 half. Gets yun? May n pa dito. At dahil nga similar yung denominator, we can write it as 1.
Diba? Similar fractions. Diba kinakopy lang natin yung denominator. Tapos ina-add or subtract natin yung numerator. So meron tayong 1 plus n minus 1. So magkakaroon tayo ng, eto makakancel out kasi opposite sign. Ibig sabihin, magiging n over 2 yung ating general formula. Okay? So try natin i-set. If n is 1, so 1 over 2 is still 1 half. Okay lang, parehas lang naman yan. Parehas lang naman yun, Yoshi. Sinabi ko lang nga. Okay. So if 2 naman, 2 over 2 is 1, di ba? Then yung para makuha yung 3 over 2, magiging a sub 3 is 3 over 2 and so on. So let's say find the a sub 10. What is a sub 10? Kahit mentally kaya na yun, di ba? First time may lang A sub 10 will be nag-break kayo ngayon lang. 5, that's correct. Then a sub 50 will be Sa school, tapos lili ko siya bigla. Sabi ka na. So, ako nung hiwalay nyo, ngayon lang kayo nagkita ulit. 25, that's correct. And a sub 100 is Ano pa, few days pa after ng breakup 50. So ganoon lang yung kati, no? Nagets mo? bunso niyang kapatid. Tapos in-invite pa ako ng mama niya po sa birthday Gets mo po? function